lang, libo-libo ang naapektuhang pamilya ng pananalasa ng mga bagyo. Bukod pa riyan, yung mga napipinsala ng mga lindol. Kaya naman ang Social Security System o SSS may programang pang-agapay sa kanilang miyembrong nabibiktima ng mga kalamidad. Kaugnay niyan, public service po tayo. Kasama ang Vice President, Public Affairs and Special Events Division ng SSS, Sir Carlo Villacorta. Good morning, kapatid! Good morning, kapatid na Chiki. Yan. Isang karangalan sa akin na maka-attend dito sa inyong programa nyo for the first time. Pinabati ko rin ang inyong mga tagapanood ng magandang umaga. Maganda talaga dahil fresh na fresh po ang magandang balita mula sa SSS. Ito po ay bagong launch nyo lang na programa dahil nga sa mga nangyayaring pinsala. Please tell us. Yes, kalagitnaan ng taong ito, Chiki, we enhanced our guidelines for Calamity Loan Program activations. So ngayon, mas mabilis nang nakaka-activate ang SSS ng mga Calamity Loan Programs quite soon after the calamity is declared. Hindi katulad nung dati, it takes us about 1 month bago kami mag-activate ng Calamity Loan. Ngayon po? Ngayon, kaya namin within 7 working days na lang. Katulad nitong katulad nitong Tropical Cyclone Tino na sumalanta sa ating mga kababayan sa Cebu. Nag-activate na kami kahapon ng Calamity Loan Program for SSS members affected by nitong bagyong Tino. Basta sila ay nakatira o naghahanap buhay sa Cebu, maaari silang mag-apply ng Calamity Loan sa SSS. Ayun, mabilisan talaga. Pero huwag tayo tumigil doon sa Tino. Sabi nga natin, talagang bugbog na tayo sa mga kalamidad. Yung mga nangyari sa Capiz, at saka yung mga nauna pang lindol. Paano ba? Meron ba mga window na pwede pa rin mag-apply? Yes. Para sa mga kababayan natin, kakatapos lamang ng ating Calamity Loan Program para sa tinamaan ng bagyong Mirasol, Nando at Opong. Ayun, pati po yung lindol sa Cebu. Miss Chiki, kakatapos lang. So tapos na po yung 30-day availment for the Calamity Loan Program sa mga yon. Marami pong naka-avail, mga 40,000+ SSS members. Sa kasalukuyan, yung mga apektadong miyembro ng earthquake sa Davao ay makaka-apply ng Calamity Loan, pati ang ilang piling lugar sa Capiz na nasalanta ng bagyong Ramil, at ito nga yung nasalanta ng bagyong Tino. Pero sir, sino-sino ba ito? Hindi naman lahat ba ng mga nasalanta o meron kayong mga kwalifikasyon na hinahanap? Basta kayo ay ang inyong lugar ay nadeklarang under state of calamity, nasusundan yan ng SSS ngayon ng Calamity Loan Program. So kung nandun kayo sa lugar. Pero paano po ang pag-apply? Ano po yung mga hinahanap ninyong mga... Sige. Yes, online na tayo, Miss Chiki, sa pag-apply ng Calamity Loan sa SSS. Kailangan ay mayroong online account ang apektadong miyembro. Yan yung My SSS facility na SSS. So kung wala pa kayong online account, gawa sana kayo ng online account. Kung meron naman po, doon na po yung pag-apply. Pwede pa rin sa branch, Pwede pa rin sa branch. Pwede rin diretsuhan sa... Yung iba kasing mga nanay, syempre masanay sila pupunta sa opisina. Pwede rin naman, tutulungan kayo doon. Magkano ba ang maa-avail nila? Hanggang 20,000 pesos ang pwedeng mautang sa SSS under the Calamity Loan Program, Chiki. Pero depende pa rin yan sa inyong contribution record. Ibig sabihin, kung kayo'y naguhulog sa mataas na bracket, malamang 20,000 ang mauutang nyo. Pero kung sa mas mababang bracket kayo naguhulog, medyo mas bababa siguro ang mauutang. Paano, sir, yung mga meron ng utang kasalukuyan, pwede pa bang mag-apply pa para sa Calamity Fund kung sila ay taga Cebu at taga Davao na pwede apekto? pa rin, Chiki, basta sila ay, ang outstanding loan nila ay hindi past due. Basta in good standing, nagbabayad kayo ng inyong mga bayarin. So, yes. So, kung ang ating mga kababayan ay nagdadalawang isip, basta na lang nila subukan. Tama yun. Ay, gusto ko yung mag-apply na lang, sasabihin naman sa inyo kung ano yung pwede. Kami na lang po sa SSS, yung sistema namin, tinitingnan kasi namin yung mga lugar, kung talaga na-deklarang under state of calamity,
kung may agam-agam yung mga miyembro natin, yung mga kapatid natin na SSS members, kung sila ba ay pwede kaya o hindi, subukan na lang sana nila. Pero ano ba pwede nilang unahin ng asikasuhin? Kailangan ba ng barangay clearance? Meron ba mga ganung bagay na pwede na nilang paghandaan? Ang kailangan nila talagang gawin is gumawa ng online account sa SSS. Okay. Dahil lahat ng benefits and loan programs na SSS ay online na. Kapag may online account na sila, kailangan nilang mag-enroll ng disbursement account. Karaniwan yan ay bank account eh. Kasi doon na namin ipapadala ang kanilang benepisyo. Matagal na tayong hindi nagbabayad ng cheque, Chiki. Okay. Dire-diretsuhan na. Ito na lang yung last. Kung paano yung mga hindi employed, yung mga volunteer, self-employed, pwede rin ba? Yes, kailangan lamang yung mga self-employed, voluntary members, or land-based OFWs ay naghuhulog ng contributions for at least 6 months doon sa kanilang membership time. Sige. Makaka-avail din. Gusto ko yung sinabi ni Sir Carlo, kung hindi kayo sigurado, mag-online lang kayo, sasabihin ninyo kung anong pa pwede sa kanila. Kausapin niyo po ang mga taga Cebu especially, ang mensahe para sa kanila. Okay, sa mga SSS members na taga Cebu, kapit lamang po tayo, andito lamang po ang programa na SSS, yung Calamity Loan Program, at andiyan pa rin po ang regular na programa na SSS, salary loan. Kung kayo, dahil tayo ay nabagyo, maaaring kayo ay nagkasakit, maaaring kayo ay nabalda, maaaring namatayan kayo, andyan pa rin yung sickness, disability, and death benefit program. So, andyan po yung iba't ibang programa na SSS. At ihabol ko pa, Chiki, bagong lunsad din kasi yung pag-expand ng ating pension loan program. Okay. So ang mga retiree pensioners ngayon ay makakautang na ng mas mataas na halaga sa SSS. Naku, very good yan. Hanggang 300,000 pesos na Sir, ngayon. next week pwede kayo. Pag-usapan natin yung pension kasi maganda rin yan. Maraming mga lola nakikinig. We will have you back, sir, because we want to talk about that also. Okay. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Sir Carlo Villacorta, Vice President ng Public Affairs and Special Events Division ng SSS. Laging tandaan, mga kapatid, kahit sino ka man, taga saan ka man, deserve mo ito. Public service po. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.